Nangilabot ang buong kalamnan ni Kriza nang dahil sa madiin at pailalim na paninitig na ibinibigay ni Nick sa kanya ng mga sandaling iyon. Malagkit na humahagod ang mga mata nito mula sa kanyang ulo pababa ng mga paa na nakakailang na kay Kriza. Dahil pakaramdam niya ihubad siya kahit na may suot naman siyang malaking damit nito. Sa halip na magreklamo ay kinapula pa yun na magkabilang pisngi ni Kriza. Naisip niya kasi ang pinagsaluhan nilang mainit na halik kanina habang nasa gitna ng ulan. Hindi niya alam kung patuloy na ba siya ditong nahuhulog o nararamdaman niya lang iyon dahil pakaramdam niya ay mahalaga siya dahil palaging nariyan si Nick para sa kanya anumang oras na nasa panganib siya at kailangan niya ng tulong. At isa pa, kahit na gumanti siya ng halik, hindi dapat ganitong mga tingin niya. Alam naman ng binatang maiilang siya eh. Oo na, mukha na siyang puno ng kawayang nilagyan ng damit dahil ang laki ng damit nito sa kanya pero para sa kanya ay nakakabastos ang ginagawa nitong paninitig. Mahina na tumikim si Kriza upang kunin ang atensyon ni Nick na nakatuon pa rin sa kanyang katawan at nang makuha niya naman yun ay siya naman ang nag-iwas ng paningin sa binata. Bahagyan natigilan si Nick at medyo napahiya sa kanyang ginagawa ng ilang sandaling magtama ang mata nila ni Kriza at makita sa ganong itsura niyang dalaga. Nakakapanibago lang yun sa paningin niya dahil yun ang unang beses na makita niyang ibang klase ng damit ang suot nito at nakadagdag pa ng init ng katawan niya ngayon na parang inaapoy na ng lagnat na mas nakita niyang nakakagigil nitong malaporselanang kutis. Noon lang siya nagnasa ng ganong sobra sa katawan ng isang babae. Matapos nakalmahin ang sarili ni Nick sa pamamagitan ng paghakbang ng ilang beses palayo sa dalaga ay dali-dali niyang nang inabot ang cellphone niyang hawak kay Kriza. Yun ang sadya niya dito kung bakit siya bumalik na silid at makipag-usap sa dalaga. Tawagan mo na munang tita mo at baka nag-aalala na yun sa'yo kung bakit wala ka pa sa bahay niyo. Malalim ng gabi at kung anong oras na rin. Utos nito ng biglang naging seryosong boses at mukha. Namumula na magkabilang tenga ng binata habang simpleng napahawak na ito sa batok nang dahil sa kanyang hiya. Sabihin mong naka-off ang cellphone mo dahil walang battery kaya hindi ka makatawag sa kanya kanina. Udyok pa nito para magsinungaling siya sa ginang. May charge naman ang cellphone niya, nakalimutan lang ni Krisa na buhayin matapos nahugutin sa charger nito bago siya umalis ng bahay nila kanina. Ganun pa man ay tinanggap pa rin ni Krisa ang binibigay nitong cellphone. Memorize niyang number ng madrasa in case na magkaroon ng biglaang emergency at kailangan niyang tawagan ng ginang. Pinili niyang manahimik na lang at wag na lang magpaliwanag ng kahit na ano tungkol sa kanyang cellphone. Magalang na lang siya nagpasalamat kay Nick matapos natanggapin niya yon. Salamat Attorney Bentacourt, sambit niyang kinagat ang dila nang makitang biglang umasim ang mukha ni Nick nang maging formal na naman siya dito bigla. Sa halip na magprotesta ay tumangulang si Nick at muling nag-iwas ng tingin sa kanya. Sinundan ng mga mata ng binata si Kriza nang humakbang na ito papunta sa may bintana upang humarap doon at tawagan ng madrasta. Damang-dama pa ni Kriza ang init ng paninitig nito, ngunit hindi niya yun alintana. Pilit niyang winaglit sa kanyang isipan at nagdial ng phone number ng kinikilala niyang ina. Tita, si Kriza po to. Nakitawag lang po ako dahil empty battery ang phone ko. Sunod-sunod na agad ay paliwanag niya pagkasagot pa lang nito sa kanyang tawag. Iha, nasan ka? Tanging nasabi ng ginang na ilang beses niyang tinignan ang screen ng kanyang cellphone dahil bagong number noon. Hindi ka pa ba uuwi? Ano po kasi tita, hindi pa po ako makakauwi kasi. Alumpit na sagot ni Kriza na hindi niya alam kung anong tamang idadahilan. Ayaw naman niyang umuwi ng ganun ng ayos dahil paniguradong ibang iisipin sa kanya ng ginang. Tumutulo pa sa basa ang kanyang damit. Kaya malamang iwala siyang choice kundi ang manatili. Kasi may nangyari ba sa yung kailangan kong malaman, Kriza? May himig ng pag-aalala sa boses ng ginang at sobrang nagigilty na doon ang dalaga. Ayaw niyang mag-alala ito't kung ano-anong isipin hanggang umaga. Magsabi ka, hindi po yun ang dahilan ko. Huwag po kayo mag-alala. Ano po kasi tita? Sinong kasama mo nga? Hindi ba't ang paalam mo sa akin kanina ay makikipagkita ka sa kaibigan mo si Rita? Magsabi ka sa akin ng totoo. Kabado na ang boses ng ginang na kung ano nang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi niya maalis na baka kung ano na naman ang gulong pinasok nito. Si Alex bang kasama mo ha? Hindi po tita. Kung ganun nga ay sino, bakit hindi mo magawang sabihin sa akin? Napakagata ng labi si Kriza.
Hindi niya na alam kung anong sasabihin niya dahil tsak na hindi lang siya mapapagalitan ng ginang. Tsak na sasabunin siya ng sobra. Ano ba iha? Hindi mo ba ako sasagutin? Kinakausap kita ng matino. Bago pa muling magsalita si Chris ay nahablot na ni Nick ang cellphone mula sa kanyang mga kamay. Pinalakihan siya ng mga mata ng dalaga at pilit yung kinuha, ngunit tinas niya lang yun upang hindi niya magawang maabot at makuha. Anong ginagawa mo? Mahina niyang tanong na makitang dinikit ng lalaki ang cellphone sa kanyang tenga upang ito nang makipag-usap sa madrasta niya. Hi tita, kasama ko po ngayon si Kriza. Walang pakundangang sagot ni Nick habang ang mga matay hindi niya inaalis sa mukha ni Kriza na ngayon ay pulang-pula na sa sobrang hiya. Iniisip ko ano na lang ang sasabihin ng ginang. Bentacourt pong apelyido ko, isa po akong abogado, Attorney Nick Bentacourt. Buo pa nitong kanyang pangalan dahilan upang maghormentadong puso niya. Napanganga na doon si Kriza, nagulat, napatakip pa siya sa bibig. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Nick sa kanyang madrasta. Malamang ay kung ano na naman ang iisipin ng tita niya. Na-imagine na naman niya sa malikot na isipan ng reaksyon ng ginang habang kausap nila sa kabilang linya. Marami na naman itong magiging tanong pag-uwi niya, lalo na't interesado siya sa abogadong ito noon. Attorney Bentacourt, alam mo bang ginagawa mo? Sita ni Kriza dito pero sa walang boses na paraan upang huwag yung marinig na kanyang madrasta. Dahil paniguradong mas mapapraning pa ang ginang. Alam mo ba kung anong iisipin nun? Iisipin nun na may namamagitan sa ating dalawa. Dapat hindi mo yan ginawa. Akin na yan. Ibigay mo na sa akin yan. Lahat niya na isang kamay upang kunin ang cellphone dito. Ano? Akin ang cellphone ko, tako ng kakausap. Muli pang pandidilat na mga mata. Hindi lang ang bagay na yon ang inaalala ni Kriza dahil panigurado ngayon pa lang iba nang iniisip ng kanyang madrasta. Sino ba namang matinong babae ang sasama sa isang lalaki para matulog sa iisang bahay? Wala, unless may relasyon sila at palagay ang loob sa bawat isa. At hindi ganun ang relasyon nila ni Nick. Hindi nga nagkamali doon ang dalaga. Ilang beses na napakurap ng ginang na titingnan pang muli ang screen na hawak ng kanyang cellphone habang kausap si Nick dahil baka nagkakamali lang ito. Baka ilang beses din na kinurot ng matandang sarili para makaramdam lang ng sakit at malaman niyang hindi nga siya nananaginip. Totoong kausap niya ang pinakasikat na abogado sa buong bansa at ito ang kasama ni Kriza. Seryoso ka bang ikaw si Attorney Bentacourt? Paglilinaw niya pa na may himig na pag-aalinlangan kasi baka namali lang siya ng dinig sa pangalang, sinabi nito. Dinadaya lang siya ng pandinig. Ang future brother-in-law ng tarantadong si Alex. Walang filter pa nitong tanong sa binata. Opo, ako nga po yun. Taas ang noong sagot ni Nick. Nanatili pa rin ang mata sa dalaga. Ipagpapaalam ko lang pong hindi makakauwi si Kriza ng bahay niyo ngayong gabi. Nais man tanungin ang ginang kung bakit pero pinigilan niya sariling gawin iyon bilang respeto na sa kanila. Hindi naman na sila mga bata. Nasa hustong edad na rin sila. May gusto po ba kayong ipasabi sa kanya? Wala na Attorney Bentacourt. Sige, salamat po. Pinatay na ni Nick ang tawag. Gulantang pa rin ang reaksyon doon ni Kriza. Sa bilis ng mga pangyayari hindi niya namalayang wala na pala sa kabilang linya ang madrasta. Kumain ka na ba? Mabilis ang naging pagtango ni Kriza. Hindi pa rin siya makamove on na kinausap ni Nick ang madrasta niya. Yung totoo, magluluto ako kung hindi pa. Kumain na nga ako. O sige, inumin mo na lang ang tea. Gumawa ako ng ginger tea kanina. Ubusin mo na muna yon bago ka matulog bilang panangga sa mga sakit na magtatangkang kumapit sa'yo. Tahimik na sumunod si Kriza kay Nick palabas ng silid. Dere-derecho silang tumuloy ng kusina. Nasa 6-seater table ang tasa ng tea na sinasabi nito. Inilibot ni Kriza ang mga mata, naghahanap ng maid pero ni isa'y wala siya doong makita. Tahimik na siyang naupo, hinawakan ng tasa ng tea at sumimsim. Samantalang agad binuhat naman ni Nick ang tasa ng kanyang tea. Sigurado kang hindi ka gutom? Okay, magsabi ka lang kung gutom ka. Kung nahihiya ka naman ay may mga biscuits ako dyan sa cabinet at fresh sliced fruits sa fridge. Pwede mo kainin. Huwag kang mahihiya. Salamat. Pagkatapos mong maubos ang tea, ilagay mo na lang sa lababo ang tasa. Bumalik ka na doon sa kwarto kanina at mauna ka ng matulog. May kailangan pa akong pasadahan at tapusing mga trabaho. Pagkatapos niya sabihin yun ay pumasok na siya sa study room. Ni hindi na nito hinintay na magsalita pa si Kriza. Nagkukumahog na tumayo si Kriza at hinabol si Nick. Marahan niyang hinila ang sleeve na suot nitong pantulog na damit. Attorney Bentacourt,
May pag-aalilangan sa kanyang tinig pero alam niyang kailangan niya sabihin iyon. Nang maramdaman ni Nick ang ginawa ng dalaga, ay muli itong humarap kay Kriza. Siya nga pala, ako at si Alex. Nahihirapang isatinigin ng dalaga. Nag-aalala siya na baka ma-misunderstood. Ibig ko sabihin ay si Alex at saka ako. Ang ibig sabihin ng dalaga yan tungkol sa agreement nila ni Alex. Hindi niya lang yun mabuo-buo dahil sa pagdadalawang isip. Dumilim na mga mata ni Nick na naging mapanuri pa na nakatitig kay Kriza. Akala ko ba nakapili ka na ng desisyon? Pinataw niya isang palad sa kanyang buhok at hinagod na yun ng marahan. Wala namang nangyayari sa pagitan niyo ng lalaking yun habang wala ako dito, hindi ba? Marahang tumango si Kriza. That's good. Wala kang dapat ipag-alala. Tumalikod ng binata at tuluyang pumasok ng kanyang study room. Ilang beses na pinag-isipan ni Kriza kung anong ibig sabihin ng huling sinabi nito. Habang umiinom ng tea, ayun ang patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Iwinaglit yon ng dalaga sa utak ng bahagyang manakit ang ulo. Saka na niya iisipin yon, minabuting igala na lang niyang mga mata sa kabuuan ng kusina. Malinis doon, ni isang alikabok ay walang naliligaw. Puno ng kuryosidad na tumayo si Kriza. Tinungo niyang harapan ng itim na side-by-side na fridge. Excited niya yung binuksan. Duda siya na may laman iyon. Base sa itsura ni Nick ay parang minsan lang itong kumain dito. Natagpuan niyang loob nitong no space at puno ng mga produkto. Kabilang ng karne, itlog, gatas, gulay at kung ano-ano pa. Hindi pa ba ito sila expire? Bulong niya habang iniskan sila ng mga mata. Tumigil yun sa probiotic drinks na favorite niya. Nakakaya namang bawasan at baka bilang niya. Mamaya niyan hanapin niya pa sa akin, wala akong maipapalit. Huwag na nga. Muli siyang bumalik sa table upang ubusin ng ginger tea. Sa loob ng study room ni Nick ay seryosong mukhang may kausap ang binata sa kabilang linya. Sa puntong iyon ay tapos nang uminom ng tea si Kriza. Nahugasan na rin niyang tasang ginamit. Ilang beses siyang sumulyap sa dahon ng pintuan kung nasaan si Nick. Pinili niyang magpaalam sa binata bago pumasok ng silid. Marahas siyang kumatok na kagad namang binuksan ni Nick habang nasa tenga pa rin ang kanyang cellphone. Magpapaalam lang naman sana kung matutulog na. Nahiyang mahinang sambit ni Kriza. Nagad na patakip ng bibig nang makitang bising binata sa kanyang kausap. Sinenyas ng abogado na tumuloy siya at maghintay sandali. Sinunod niya naman yun. Muling naupo si Nick. Akmang aalis na sanang dalaga na bigla na lang siyang hawakan ng abogado sa palapulsuhan at marahang hilahin paupo sa kanyang kandungan na kaagad na ikinaahon ng dugo sa mukha ni Kriza. Nick, shh! Nagpatuloy na makipag-usap si Nick kay Attorney Balboa sa kabilang linya. Sa sobrang hiya ni Kriza ay sumandal siya sa balikat ng binata at marahang kinagat ang balikat nito upang makaganti siya. Tiningnan siya ni Nick gamit ang mga matang may pagbabanta kaya tinigil yun ng dalaga. Siya nga pala, tungkol kay Miss Aguilon. Nakakalokong napangiti na doon si Nick. Speaking of her, nandito siya sa tabi ko ngayon. Gusto mo ba siyang makausap? Malakas na humagalpak ang kausap niya. Iba ka talaga, iho. Ang bilis mo. Paniguradong kapag nalaman to ni Peter ay sure ako maglalasing yon. Natawa lang din si Nick. Hindi na nagkomento. Mabilis na tinapos ang tawag. Nick, kuha na ng atensyon dito ni Kriza. Dahil mukhang nakalimot to. Oops, sorry. Hagod ni Nick sa likod ni Kriza at hinayaan itong umahon. Sige na, mauna ka nang matulog. Susunod ako maya-maya. May tatapusin lang ako. Okay. Matapos lumabas ng silid ni Kriza ay kinuha ni Nick ang ilang documents ng kaso ng ama ng dalaga para pag-aralan niya. Napangiti ang binata nang maisip na hindi hiniling ni Kriza na sa guest room siya. Malamang ay alam na nitong gusto niyang mangyari sa gabing iyon. Though, wala naman siyang anumang pinaplano. Sa kabilang banda ay pigil ang hiningang pumasok sa loob ng silid ng dalaga. May ingat siyang nahiga sa kama at binalot ng kumot ang katawan. Mababanagang kaba sa mukha dahil iniisip niyang gagawin ni Nick sa kanya mamayang oras na pumasok to ng silid. Sa kabila ng pagod ni Kriza ay hindi siya dalawin ng antok kahit nakalapat ng kanyang likod sa kama. Nakailang biling na siya sa higaan upang humanap ng komportableng pwesto, ngunit wala siyang makuha kahit ng ilang beses niyang sinubukan yon. Subalit sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, ay ginigising siya ng diwa sa pakiramdam na yakap-yakap siya ng matipon at makisig na mga braso ni Nick habang naglalakad ito sa gitna ng buhos ng ulan. Hindi lang yon, dala ng kanyang malikot na imahinasyon ay narinig niya rin ang nakakakilig na malambing na pagtawag ni Nick sa kanyang pangalan ng paulit-ulit dahilan upang ang diwa niya ay mas magising pat itaboy ang antok niya.
Wah, ano ba? Patulugin mo naman ako. Patulugin mo ko. Bulalas niyang nagtakipan ng kumot sa muka upang itago ang kilig na nakabalandra sa kanyang muka na tanging siya lang naman ang nakakaramdam at nakakakita. Mas naging gwapo pa sa paningin niya si Nick. Para itong hero niya in shining armor dahil palagi siya nitong nililigtas sa kahihiyan. Umalis ka sa isipan ko. Layas, layas, patulugin mo ko. Dapa niya pa, pinalo-palong unan na nakalagay sa kanyang gilid upang maging tandayan niya. Lubayan mo na ako. Tanging liwanag na lang ng malamlam na dilaw ang ilaw ng lampshade ang tumatanglaw sa kabuuan ng kinaroroonan niyang silid, kaya imposibleng masilaw siya dito para hindi makatulog. Hindi rin sobrang dilim na silid para makaramdam siya ng takot dahil malakas ang sinag ng malamlam na liwanag na nanggagaling sa buwan sa labas ng bahay na tumatagos sa mga puwang ng manipis na kortina ng silid. Kung kaya naman, kitang-kita niya rin ang kabuuan ng silid kahit na hindi ganon kaliwanag noon sa kanyang paningin. Tunay ba talagang nasa silid ako ngayon ni Nick? May hinang usal niya na parang nawawala na naman sa kanyang sarili. Parang isang magandang panaginip lang ang lahat. Maingay na bumangon si Krisa at naupo sa gilid. Marahan niyang hinawakan ang kanyang muka dahil naramdaman niya pa rin ang agaran ng pag-init na parang sinisilaban. Hindi ito isang panaginip, totoong nasa bahay ako ni Atty. Bentacourt. At sa kama niya mismo ko nakahiga at matutulog ngayong gabi. Muli niya sambit habang hinahaplos ang kama upang dami ng lambot noon at patunayang hindi lang siya basta nangangarap. Suot ko rin ang damit niya. Inamoy niya pang familiar na bango ng Fabcon sa damit ni Nick na parang ito lang ang may access sa brand ng sabong iyon. Sa kanya lang niya ito naamoy eh. Teka, handa na ba ako sa mga consequences na maaring maging kapalit? Paano na lang ang kasunduan ko kay Alex kung narito ako? Tsak na magagalit yun sa akin. Napalingon ng dalaga nang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto. Inilawano ng bulto ng katawan ni Nick na halata ng pagod at antok sa mabagal na galaw ng katawan. Gaano na ba siya katagal na nag-iisip ng kung ano-ano para hindi niya namalayan ng oras? Parang himatay na sa lakas ng kabog ng puso niya si Krisa sa isiping matutulog silang dalawa sa ibabaw ng iisang kama. Pakaramdam niya biglang nanuyong lalamunan niya kung saan nagbabadyang tumalon palabas ang pusong nagpatuloy sa malakas na paghurumentado na animoy meron tong sariling buhay. Shit, narito na sa loob si Nick. Anong gagawin ko? Kalma ka lang, Krisa. Kalma ka. Hindi malaman na parang maiihi o matatay ng pakaramdam ng dalaga na magtama ang kanilang mga mata. Taliwas yun sa nararamdaman ni Nick sa mga sandaling iyon na bagamat kabado, nangingibabaw pa rin ang excitement sa katotohanang nasa silid niya ang dalagang matagal niya ng pinag-iinteresan. Tadhana nang gumawa ng paraan upang magsama sila sa isang silid ng gabing iyon. Pagbukas pa lang niya sa pinto ay nakita niya ng dalaga na nakaupo sa kama na tila may malalim na iniisip. Bakas din ang pagkataranta sa katawan ng dalaga ni kinangiti pa ng lihim ni Nick. Nung unay sinulyapan siya nito ngunit ilang segundo lang iyon at iniwas ng blangkong muka na parang isang kawawang tutang naghahanap ng kalinga ng kanyang inang kusa siyang biglang iniwan dito. Tinalikuran ni Nick ang idea na buksan ng ilaw. Marahang lumakad siya papunta sa kama at naupo katabi ni Krisa. Marahang inaplos ng binatang kanyang malambot na buhok. Panimwala ng kanyang aksyon upang akitin ang hanggang sa tuluyan niya na lang itong maangkin. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ba ako? Malambing niyang tanong na puno ng pag-asang nahuhulog na rin sa kanyang dalaga. O iniisip mo na naman ang problema? Matapos lumunok ng laway at kalamayin ng sarili hinawakan ni Chris ang kamay ni Nick at marahang sumandal sa balikat ng binata. Ginawa niya yon dahil feeling niya para siyang hihimatayin sa lambing ng boses ng binata. Ilang beses siyang humugot ng bumuntong hininga na ang buong akala ni Nick ay ang ama pa rin ng kanyang problema. Upang ilihis ang mainis ay inamoy-amoy na lang ni Nick ang mabangong buhok ng dalaga na ginamit ang kanyang shampoo sa banyo. Bagay na bagay ito sa kanya. Napangiti siya ng walang dahilan, nilapit niyang labi sa tenga nito upang bumulong lang. Huwag ka nang mag-alala sa iyong ama, tutulungan kitang ayusin ang problema mo sa kanya. Kaya huwag ka nang mag-isip, pupunta ako dun bukas ng umaga para tignan ang sitwasyon. Sa narinig ay parang biglang nabuhayan ang loob niya si Krisa. Kapag nangyari yon, hindi niya na kailangan tupad ng pinangako niya kay Alex. Kay Nick na lang siya sasandan. Talaga? Iwinaksi ni Krisa ang isipin ang tungkol kay Alex ng mga sandaling iyon. Hindi na niya kailangan ng lalaki. Ngayong nasa tabi na niya si Nick, feeling niya ay kaya na niyang harapin ang lahat basta kasama niyang binata. Yung tipong kahit anong unos ay kaya niya. Hindi niya maintindihan kung bakit feeling niya ay safe na safe siya.
nakasama ito. Maraming salamat, attorney. Nick, tawagin mo ko sa pangalan ko kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Hindi mo kailangang maging formal kapag ako lang naman ang kaharap mo, Chris. Maliit na nakagat ng dalagang gilid ng labi niya upang supili ng kumawala doon ng kakaibang ngiti na may kasamang mahinang mga hikbi. Solve na ang lahat ngayon, subalit hindi niya ma-imagine na tatawagin siya nito sa pangalan bilang kabayaran ng pagtulong. Salamat, Nick. Sunod-sunuran na parang aliping sambit ni Krisa sa pakiusap ng binata. Ilang beses niyang kinontra ang sarili at sinabing hindi niya susundin ang anumang hiling nito. Ngunit eto siyang harapang nagpapaalipin sa kagustuhan ng binata. Salamat. Gumuhit ang kakaibang ngiti sa labi ng abogado nang marinig niya sinabi ng dalaga. Hindi siya nagsalita bagkus ay inihawak niyang 2 palad sa leeg nito. Mapusok, bata at puno ng energy ang katawan ng binata kung kaya wala namang naging patumpik-tumpik sa naging galaw niya at nang sandaling iyon, parang normal lang ang mga sumunod nangyari sa loob ng silid na yon na animoy meron silang matagal ng relasyon. Under Nick's guidance, nagyakap ang katawan nila hanggang sa tuluyang maglapat ng labi nilang animoy uhaw na uhaw sa halik ng bawat isa. Chris, masuyong usal na may kasamang mainit na mga haplos ni Nick sa likod ng ulo ng dalaga. Naglakbay yun pababa ng balikat nito. Sanhi upang magdiklap ang init na nagbabagang parang tigang na kahoy na katawan ni Kriza. Oh, aking Chris,